Hello, okay, dito na naman tayo. Dahil may time ako today. Wala, mamaya palakad ko. Nood muna tayo ng flip top guys. Ito papanoorin natin. Isa buhay tournament. Okay, kanina pinanood natin si Tipsy D versus Batang Rebelde. Ngayon, punta tayo sa isa buhay tournament. Sumunod na in-upload GL versus Surhenyo. Okay, panoorin natin. Second round pa lang yata to. Oo, parang second round pa lang to. Pero ano tong mga to, bigati na kagad to. Si GL, siya yung parang favorite ngayong isa buhay tournament manalo. Tapos si Surhenyo, isa to sa mga finalist before ng isa buhay. Naalala ko to, kalaban niya si Mot nung champion, nung finals. Ngayon, panoorin natin. Tingnan natin kung malulupit ba ang ibabanat nitong dalawang to. Siyempre, ads muna. Unang nakalaban pala ni GL si JD. Tapos si Sur. Hindi ko alam sino kalaban ni Sur. Anim na laban na ngayong gabi. Flip top pagigay para sa parating natin laban. Matalon-talon pa eh. Hype na hype pa. Innocent One at DJ Artag para sa inyo to. Makain pala ako guys. Siyempre sa lahat mga represent collab natin. Escala Gaming, Buenas, Real Jokes Clothing, Hypebeat. Alam niyo na, shoutout sa kanila palagi. At para sa isa buhay, 2024 yung laban na to. Sa kanan ko, galing pang late para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay GL. Inong banal-banalan sa pintuan, pantay na kukuta. Kami walang pangalan, ngunit nagkahasot, nagkukusa. Sige sugatan ng malalim, matatalim sa pagdurusa. Forward natin. Kanyang itusok. Sendos, bad trip floating siya, but syempre, shoutout sa mga taong nagpunta dito. Shoutout palagi, Box and Dose, Bad Grip Clothing. Nanalo ng Coitos. Si GL, pinili niyo mauna. Si Surhenyo, tig-2 minuto dapat. Tournament battle ito. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang balat, unang versikulo 12. Surhenyo. Yo! Arik, ba't pa ganyan yung pinigay mo sa akin kalaban? Mukhang pastor na walang simbahan. De, game? Siya daw ay aktivista galing UP. Palakpakan. Isa na namang aktivista na pating na puro reklamo at katwiran. Kung aktivista tong praning, malaki ang tsansa niyang lumisan kasi pinapangka niyo sa tangke. Kung aktivista niyong lumiban, pues magpalis ko sa sahig ay makikita niyo UP yan. Record niya daw. Ganda kagad ng panimula nito ni Surhenyo. 4-bar setup. UP yan. Double meaning. UP. Tapos, UP yan. Taga UP. Okay. 1-1. Kaya marksman. Lupit. Hype na hype si Surhenyo. Tingnan natin ulit yung tanong niya pampana doon. Record niya daw. 1-1. Kaya marksman. Lupit. Master sa ML. Nice G. Kaso pinanood ko mga laban nito, standing niya 9-3. Maka ML parts lang nag-impento. Tsaka gasgas na yung 1-1 wordplay pare. Wala ka na bang ibang mas witty, sir? Narinig ko na yan sa motos dati. Ba't ba nagagawa mong i-retail? Ano bang gusto mong patunayan? I-retail, marksman din siya sa ML. Si 1-1 marksman yun, pero yun nga, gasgas na raw sabi ni Su. I-retail, sabihin ulit. I-retail character ulit sa ML. Galing. Yan, master ka sa ML. Yung mga champ nyo dito, ako umaapa, kaya malalaman yung ako mas better dyan. Naging finalist ng unang sabak, ang naging champ na agad sa second run. Kaya ako master yan sa ML, ba't ko tinatapat yung nerkong yan? Sobrang baba pa nung level, di pa panlaban yan sa mga legend 1. Mas madami kang battle, pero sa hip-hop, Sa ML kasi mas mataas yung legend kesa master na rank. ako'y mapapansin di mo ka-level boy. Kasi mga galawan ko, apa pang legend noy. Kami, kasosyo na ng flip top sa mga collabo shirts na may dissenting Roy. Isa na ako sa nag-aambag sa Bills Ulol para mga sahod nyo inyong na-enjoy. Nag-a-apply ka pa lang ng skills mo, tol. Kami nagpapasahod ng nag-e-employ.
Sheesh! O ano daw? Grabe si Sur. Talagang pinupukpok niya na agad dito si si GL na mga punchlines. Sunod-sunod. Una about dun sa sa makapag-imbento lang ng kwento, may siksik lang yung bars niya. Tapos ngayon naman yung parang minamalit niya si GL na ito nga si Sur yung nagko-collab na kasi sila eh. So tama naman yung sinasabi ni Sur, may mga nalalagay na na silang pera kay Enigma pang bayad sa mga TF na mga to. Apply, employ, sahod, di ba? Kita naman yung evidence. Di pwede mo kang matalino lang sa trabahong to, dapat magaganda din yung reference. Oh, mayabang na ba ako at aspat? Porque yung negosyo ko nasali. Pinamukha ko lang, di ako astanggad, pero yung profit ko madami. Kasi Double meaning, profit. tawag na to ng gods. Tingin nyo, tutumpas na nga yan. Ginagawa mo lang yung hayop ka para umugong papangalan. Yung desperate moves mo at galawan, pang mortal at human lamang. Oo, tumatawag ka sa Diyos sapagkat may gusto at kailangan. Kasi, magaling ba to? Sabi kay JD, kung usapang underground, well, sheesh! Ang galing ng sokpa. Kaso yung next line, pag kinanahan magpasabog, pwede dun magbomba. Yung mga tao naman parang tanga, sumigaw ng bongga. Ang well ay Natatawa ako sa mga actions nito ni Sur. Balik natin. Nila line mark niya yung mga sinabi ni GL sa past battles. sheesh! Ang galing ng sokpa. Kaso yung next line, pag kinanahan magpasabog, pwede dun magbomba. Yung mga tao naman parang tanga, sumigaw ng bongga. Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong pisa? So, nasira yung sapatos ko. Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong pisayang to? Tangina nito, sobrang bobo. Alam mo, okay sana yung mga banat mo kung ginamitan mo ng poso. Hey, poso. Well, bakit? Bomba. So, anong gagawin mo? Magpapaulan ka ng English lines. Lilinlangin mo yung Pilipino. Sasamantalahin mo yung stereotype na pag nag-i-English matalino. Magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon. Mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Ganyan yung Grabe mga 4-bar setup nito ni Sureño. Sunod. mga nerdo pag nasa battle rap at pagiging champion yung illusion. Yung mga chemical pinagsasangkap kasi yun nga daw yung solution. Pwes di mo na mapapapilip yung mga netizens kasi gago, corny naman. Kaya tong G, after mag-element, sigurado open na yan. Oh, ini-English mo lang yung dulo para magmutulog matalino at makulay. Pwes itatatak ko sa bungo mo, iba yung matalino sa mahusay. O sige nga, subukan natin kung sino sa atin na mahusay humabi. Di ba sabi mo ay tubig kagagi, tara paalunin mga tubig sa labi. Ito na ba yung gusto mo mangyari? Yung matalo mo si Sur sa Makati? Sumabay ka, di ba kita mo sa akin? Hindi ka ba na pinanaka-Google palagi? Solid yun. Ganda nun. Parang sabi ni Sureño dito, di mo ko kayang batayin dito. Mas veterano ko sa'yo, boy. Huwag kang mag-aangas-angas dito. Mukha ka raw pastor na walang simbahan yan. Kasi naging mabenta pyesa na download lang doon. Napakadaling gawin ng repa kahit sila kaya yung ganon. Wala akong paki sa meta-nyeta, tangina akin tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta, talo na ngayon. Meta, talo na ngayon. Yung angas ng ender mo, tapos iika-ika ka dahil sira yung sapatos mo. Sawa. Na akin tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta, talo na ngayon. Angas mo, tapos iika-ika, magsa-slide-slide ka pabalik. Sa bagong meta, talo
doon. Okay. Okay, round 1 ni Sur, solid. Ang lakas. Grabe, talagang battle mode si Sur dito. Panakita niya kay GL. Huwag kang ba ano dito. Di ka magaling sa paningin ko. Pinipilit mo yung bars, yung mga angles ni Sur solid din Bars, yung parang sinasabi niya ng mga banat ni GL yung mga nakaraan na hinihiyawan ng mga tao. Hindi naman ganoon kalulupit. Parang may mga sablay-sablay. Yan, tingnan natin. May tatalo na raw ngayon, Meta. May tatalo na ngayon. Tingnan natin yung round 1 ni GL, yung paborito ng mga tao ngayon. Yan, respeto. Maganda rin mga pinupunto dito ni Sorenyo. Ganda ng mga angles niya sa round 1, lakas. Wala masyadong slip ups, solid. Hello sa mga nanonood dyan. Tahimik lang. Alam niyo ba ka-rhyme ng Bagyot Etivak? Fuck your very whack! Tong gago iiyak o brutal to reenact. Parang Loki nung ninakaw niya yung Tesseract. O bars ko bibiyak sa skull mo tilit cracks. At pagsilip sa loob, makikita nyo na lang na sa utak nitong henyo may picture ni Padang. Ganun ba yun? Kasi Si Sur, nagre-react, yung mga antics ni Sur, nagre-react siya na parang, walay. Pero maganda yung ni GL Talagang, kaso naglanding sa badang yung pataas na pa-hype na Tapos biglang makikita nyo na lang, sa loob may picture ni Badang. So parang sinasabi niya na lang si Sur. Deep inside banu naman talaga to si Sur. Parang ganun yung gusto niya iparating Kasi lang yung gangster, kanyang piniling best life. O silang taga-silangang nagfi-feeling west side. Tasur na medyo norte, tanginang disenyo. Pero sa bagay, asahan nyo sa bubong may alias na henyo? Gets nyo? North, south, east, west. Di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung kompas, tas ako'y magnito. Yeah! North at sur, Tangin mo talaga, Sur! Gumaganong ganun pa. Wala. North at sur, parang North at South Pole, malamig, relaxing, chillax ang hangin, kaso tunaw yung icing, kasi North at South Pole ako'y global warming. Kaya Mister, sanay ako na wala akong fan. Di ba ako yung sala? Sa init, sa lamig, kita mo yung wider range. Dito weather lang, fuck ako yung climate change. Kasi taga-late ito, sakto, di sanay tumakbo. Ika'y simpleng taga-Bagyo, hinaharap ko Bagyo, Ganda ng mga ni GL dito. Ng mga punchlines niya rito. Parang sinasabi niya, ito yung akala mo, mas malaki ko dyan. Parang ganun Kompas, ikaw may ako ng kompas, ako Magneto. Taga Baguio ka, ako hinaharap ko Bagyo. Ayun. Simpleng taga Baguio, hinaharap ko Bagyo. Solid. Henyo to, putek, saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vinci sinapian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Grabe yun, solid mga reference yun. Galileo, Einstein, walang Newton pinakita, walang bagong pinakita. Newton, Isaac Newton. Grabe yung mga references ni GL dito. Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Purbida! Pero sige, tangina. Parehas tayong Nikola. Ikaw yung Tesla ng battle rap kasi innovator yan.
Ako yung Nikola na Jokic kasi ako ay joker lang. O joke lang yun kasi poser yan. Henyo, ha? Baka ating limot. Kasi pagtanong sinong sur ang sagot, yung tinalo ni Mot. Tan, nang, legacy yan. Career defining. Yung simpleng silver medal ginawang silver lining. Kaya nung championship sa sunugan, nagmakaawa na lang, please Mot, bigay mo na. Gago ka nga. Kaya nagliwanag sa spotlight nang wala sa oras. Baliktaran. Ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Ganda. O, sinabi, mahabang setup siya. So, sinabi muna ni GL na pareha silang Nikola. Si Sur si Tesla, Nikola Tesla. Part pa rin siya ng references ng mga genius, mga old geniuses. Tapos, kasi ironic daw na si Tesla yung nagnakaw kay Thomas. Thomas si Mot. Yun nga yung sinasabi ni GL, parang nagano lang si Sureño kay Mot, nagbakawa, manalo dun sa sa sunugan. Tapos, kasi natalo si Mot sa sunugan dito kay Sur. Sa finals din yun. Tapos ironic kasi, baliktad, si Tesla yung nagnakaw kay Thomas. Si Thomas Edison din siya. Parang may nabasa rin ako dati na si Thomas Edison, siya yung kumukuha lahat ng credit ng mga pero yung idea ng mga nagawa niya yata, na-invent niya, ninakaw niya lang kay Nikola Tesla. Tapos ito, ironic daw kasi baliktad. Si Tesla yung nagnakaw kay Thomas si Mot. Lupit nun, GL. Grabe ka naman. Si Sur, gumaganon-ganon pa eh. O yan, tumutungo na. Gets niya rin yung lupit. Dating sumabay sa Rookie of the Year, ngayon pan-rookie na lang. Di ba nga ang obvious? Di na yan sasabay sa Mot, pati nga sa Mutos. Di na sasabay sa Mutos. Pero hindi. Tinalo niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan, fucking Mutos. Pero hindi, sarcastic eh. tinalo niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan kung ganun. Kasi yung Panginoon niya may noon, yung kaharap mo yung ngayon. Grabe, ang angas nun. Tapos gumaganon po. Ano tol? Angas nun. Panginoong Batas. Yung Panginoon niya may noon, yung kaharap mo yung ngayon. Si Current to si Boy Current. Kaya nga tinawag kitang Tesla. Yung electric yan na car. Kasi kita mga par na kung wala yung current, di yan naandar. Di pa rin siya tapos dun sa Nikola Tesla niya. Grabe. Talagang ina-stretch niya yung mga ganong scheme tapos napag-connect niya pa. Talino talaga to si GL. Galing. Kaya mga Pinoy, Si Sur, tinitignan yung oras. Time na raw. 3 minutes pa lang, Sur. Ikaw nga, 4 minutes eh. Grabe ka naman, Sur. Ewan, oras. Kaya mga Pinoy, henyo ba to? Tao ba to? Di ka tao. Hayop ka at bagay kang pagkain at yung simpleng pangyayari-yari ka sa akin. O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyos ay wala sa lugar. Kaya lugar, tangina, iba ang natural sa pinilit lang, puro feeling lang dahil ang tunay na henyo. Tahimik lang. Yung signature ni GL, yung talagang yung pinakahuli niya sasabihin, nakaano dun sa umpisa niyang sinabi. Sinabi niya sa umpisa, di ba, tahimik lang. Pag umpisahan, tahimik lang. Tapos sa last line niya, tunay na matalino, tahimik lang. Grabe, pinukpok niya dito yung pangalan, yung pagkahenyo ni Sur. Ilang beses niyang pinamukha na henyo ka ba talaga? Hindi ka mahenyo, sino nagsabi? Tapos sunod-sunod yung mga punchlines din. Lakas. Kung malakas yung round 1 ni Sur Henyo, mas malakas ng very light yung kay GL dito. Kung totoo sila, mapanga na 1 minute dito si Sur Henyo 4 minutes siya. Pero ako dito, GL pa rin, grabe.
Ang ganda ng ano niya. Parehas silang preparado dito. Talagang ayaw nilang magpatalo. Syempre, hindi nila ibibigay ito. Pero ang lakas din kasi ng round 1 ni Sureño eh. Medyo dikit nga lang kung tutuusin eh. Mas naano lang ako kay GL. Mas na-convince lang ako dun sa mga ano niya. Sa mga pinagsasasabi niya. Ngayon, tingnan natin yung round 2 ni Sur. Yung mga rebat niya. Pero medyo may mga tama rin naman siya sinasabi. Mga ini-English niya, ganun. Mga ini-English niya yung dulo. Pinapatunayan niya yung stereotype na pag magaling mag-English, matalino. Tingnan natin yung round 2 ni Sur. Pakinggan natin. Natawa talaga ako sa mga... Okay. Okay. Ang tunay na henyo daw, tahimik lang. Eh bakit parang ang ingay niyan? Tangina, tama ako sa round 1, di ba? Puro salitang banyaga para magmukhang matalino. Di ba? Yung pagkakalathala niya, malinis. Bigyan na natin to ng award, tangina mo ha? Best in English. Kupal din to si Sur, anti-kupal, oh. Kupal din to si Sur, nagdala ng props. Nagdala ng pang-award kay GL, Best in English. Dinikitan pa sa dibdib. Naman, halatang halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Dinikit na naman. Tunay na, Disrespect. Parang si to si Sur. Parang si Romano na mimisikal. Si GL kasi di mo mapalagi, mabait eh. Mabait si GL eh. Sige, okay, dikit mo yan. Yari ka sa akin. Inaano daw ako nung mod? Pwes, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino ba yung putang inang mod na yon? Yung tinalo ni Sur! Pinabangga-bangga. Grabe mag-rebat si Sur. Kaso medyo mahina na yung rebat na yun. Kasi nga, parang sinabi nga pinoint out nga ni GL nung round 1 na parang binigay ni Mot yung panalo dun sa sunugan. Tapos pinagmamalaki pa nito ni Sur na tinalo niya si Mot, diba? Yung tinalo ni Sur. Oh. Kaya medyo hindi ganun kalakas yung impact na eh. Naunahan siya ni GL eh. Okay? Idol, musta? Okay naman. Sabi niya kay Livegram. Hoy, ayaw niya nun. Line marking. Hindi. Ayaw niyan sa line marking kasi yun ang sa estilo niya lalamon. Yung mga line marker dyan, ituloy nyo lang. Yung mga rules nito, wala yun. Ito nga nagpabanggit ng issue, pati mga bisyo ng hinamon. Lahat naman tayo nagsisilipan lang ng kamalian sa kahapon. Anong inaano mo? Gusto mo maka-adjust kami sa'yo? At dahil dyan, sabi niya kay Marcel Bonifacio, oo, ang konyo ay bro code. That's why I'm confidence. Confidence ka? Arik, pagsabihan mo nga tong agent mo na ayusin niya yung statement kasi pag naubos niya yung patience ko, gagawin ko tong patient. Kasi confidence ka, kalatangang putragas ka. Sa sobrang confident mong hayop ka, naging confidence na. At bago ko ituloy ang aking round, gusto ko lang banggitin yung punchline. Punchline. Ba't ako gagaya sa'yo? Yung punchline sinasabi sa umpisa ng laban. Kaya tingin nyo kaagad ay lamang to. Yung mga crowd naman, hiyawan. Naging kontrolado ng tangan to. Ibang klase si GL, lahat ng banat niya talagang aabangan mo. Paanong di aabangan, tarantado ka, pinaaabangan mo? Grabe mag-deliver si Sur, nakakatawa. Pero, may mga, ang strong na mga points niya, grabe. Yung mga punto niya talaga dito, on point. Yung, tama, ginawa ni GL kanina, sinabi niya yung tahimik lang. Siyempre, mag-expect yung mga tao na kasi ganun yung signature ni GL eh. Parang sa umpisa, sinasabi niya na, may i-expect ka na sa dulo na connected dun sa umpisa kasi siya yung pasikat nung ganun eh. Tatawa ko iso. Ito yung punchline ko ha, George Groot, blablabla, George Groot, hey! Ito yung,
You're screwed. You're screwed. So pa nga. mo. Wala na ito ni Sur eh. Oh, Nilaline ito Mac eh. yung punchline ko ha. You're screwed. Blablabla. You're screwed. Yung mukha niya. Mongoloid. Mongoloid. Ito yung kupal kasama sa movie trip eh. Yung tipo nakakatakot yung senaryo. Biglang babanat ng, tingnan mo yan, nakakagulat, may multong lalabas sa banyo. Putang ina mo, spoiler! At ang masama pa doon, yung unang punchline bago setup na concept, ninakaw lang sa comedian. Okay. Oo, kay Dave Chappelle yun galing, na siyang ninakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit, yung isa pang para niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niya sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept mo nanggaling lang kay DC. Ulol! Okay. GL, Green Lantern. DC. Kasi may Marvel, di ba? May Marvel. Yung Avengers sa Marvel yon. Si Green Lantern sa Justice League, dun siya sa DC. DC, tas sinabi rin neto, Dave Chappelle, kasi si Dave Chappelle may ganun siyang skit, yung sinabi niya yung punchline muna sa umpisa, tapos bago yung storya, tapos sinabi niya rin sa dulo, parang sinasabi ni Surhenyo na magnanakaw to si GL. Galing. Lalo na sa line bite, akala nyo dito nagnanakaw? Lalo, manika wordplay na dalang punchline. Minsan ang sinabi yun ni Lip Cram, someone dyed here, si Sak Maestro. Parang sinabi din yun minsan. Yung wordplay mo kay MB, lumalago na. Kay Jairam nagawa mo pang madugas. Yung password 2 week, ano, ituloy ko pa? Baka umabot tayo bukas. Ito na ba yung current nyo? Wala yan. Hindi na magtatagal ang buhay. Umaastang communist ng bayan, galawang Marcos yan, kaumay. Kasi kung excellency yung usapan, mismong inambayan ng patunay, na yung current nyo, wala yan. Talagang sanakaw lang mahusay. Napainom si GL ng tubig. Grabe GL, okay lang yan. Inaccuse dito ni Surhenyo si GL na magnanakaw ng mga linya. Grabe. Ito na ba yung idol yung may train? Na siyang ginusto nyo ng labis? Isa na daw professional sa game kasi nagte-train of thoughts ng artist? Kaso yung laman naman ng train, puro inuumit lang sa artist. Kung pang-professional yung train, bakit mali yung pinapractice? Oo, ina-upgrade mo lang mga lumang disc, dinedenggoy mo ang sining. Tapos magbabanggit ng unhuman shit para sa tenga merong tining. Puro reverse sa kanyang verse. Ngayon, nagigets ko na yung meaning, nakakabuo sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering. Ano daw? Nakakabuo sa kaka-reverse. Reverse engineering. Ina-upgrade yung lumang disc, unhuman shit. O di ba naging alien na yung topic? Teka, nasa na ba ako? Nasaan na Alien na ba yung ako? topic? Nasa na ba ako? Wordplay! At since napag-usapan na yung Alam mo na dun babagsak kasi ang dami nang gumawa nung NASA na NASA, nilaro yung NASA na wordplay. reverse, okay, sige tara, let's move forward. At pag-usapan natin yung time machine. Galing ako sa future, sabi niya kay Sayad yan. Mas advanced daw siya, yan ang tinatalak. Bumalik siya sa past para daw iayos lang. At saka baguhin yung ilang nagaganap. Sa future, kampiyon daw siya, dito nagyayabang. Ulol kasi nungalingan lang ang iyong nilalahad. Kasi di mo papaguhin ang iyong nakaraan kung maganda yung buhay mo dun sa hinaharap. Alam mo kung bakit ko alam? Kasi, aparato. Ang ina ka ha, galing din ako sa future. Tininin, tin, tininin, tin, tin, tininin, Daming props nito ni Sur. tininin, tin, 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 tininin. Oo, totoong galing ka sa hinaharap at pinadala ka namin, bitch. Para si Sayad purahin alaala niya kasi sa time travel nag-snitch. Tapos ang bungad mo, galing ako future. Nagpabibo? Sigurado ka bang hindi ka bobotol? Ngayon alam mo na kung ba't ako nandito. Kasi nilabag mo na rin yung protocol. At sinasadya niyang labagin yung protocol kasi ang totoo doon sa hinaharap, ito, yung pagiging champ hindi nakuha. O umabot yan ng finals, kaso lang pinatipag ni Duma. Kaya pinabago mo yung timeline mo para mag-champion kang baluka, kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Grabe bumangga si Sur. Bagay sila ni Romano sa
sa one-on-one eh. Talagang banggaan eh, pisikalan eh. Kino-call out na ito si EJ dun sa laban. Di ka pa naiinsulto, brother? Di natin dapat yan payagan. Kasi mas pauhusay tayong rapper. Kaya galingan mo dyan, punyeta ka. Napakasana ating battle. Ngayong pinatay ko na yung current. Dapat mawala na rin yung power. Ooh! Gandang ender nun. In-address niya yung yung nasa isang bracket. Ay, nasa ano? Ay, nasa isang bracket ba? Hindi, same bracket lang. Basta in-address niya yung si EJ Power versus Romano. Tapos sinabi niya kay Romano na tanggalin niya na yung EJ Power na yan kasi tatanggalin na nito ni Sur yung current. Si EGL nga, si Boy Current eh. Lakas nung kay Sur. Yung lang, yung time travel na concept lang yung hindi ko masyadong natripan. Siguro medyo mahina lang din yung mga linya. Pero maganda yung yung scheme niya. Tsaka yung mismong concept ng time travel kasi nga sinabi ni GL dati na galing siya sa future, 'di ba? Inano ni Sur yun. Ginawa niya ng mga linya na nagka-connect dun sa time travel. Galing din daw siya sa future, ganyan. Tapos yun nga, yung pinoint out niya na kung maganda yung future mo, hindi mo na kailangan bumalik dyan sa past. Okay? Tingnan natin ngayon yung sasabihin ni Boy Current aka GL. Nag-line marking pa rin. Pati yung scheme ko sa future, palakpakan. Talaga naman na top tier. Congrats! Body bag mo yung GL last year. Oh, gandang balik nun. Ang dami mong sinabi, yung binadebag mo lang pala, yung GL last year. Gandang balik nun. Solid rebat. Simula ng aking round 2, di ka pa rin magkakampyon. Kasi sabi nila GL, i-breakdown mo si Sur, and I'm like, that's hectic. Kung gagawin ko yan, ako'y magtutunog generic, di ba? Kasi pag GL, creative, matic. At least yung JD, aggressive, addict. Eto well-rounded. Tang-inang description yan. Kayang mag-jokes, kayang Grabe mag-bars. yung sarcasm Yung ni keyword, kaya. Pero mediocre sa parehas. That's why he's playing 2. Sa well-rounded siya na stuck imbis mag-breakthrough. Diyos ko, Sur, naghihintay ka lang ng bagong release sa factory ng Meta habang kami yung overtime sa meeting room. Habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Flow, baliktaran, train of thought, kaya din ako mabibigla kung pati left field susubukan ngayong pausbong industriya. Pero kahit anong style yan, mag-iimbento yan ng kwento para lang pumunchline. Sample, di ba may ghostwriter ka dati? Yes! Pero malaking insulto na mas mahal yung price tag kesa sa produkto. O yung eksena, Pinoy Pawn Stars, ibang klase yung advice. Asawa ni Bustoyo, may mabubulong na price. Pero, nung nawala si Jo Marie, sa mga tropa nagpatulong. Si Dudong, sa Messenger ay G na G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo PM is the key. See? Kaya ko rin ma-accuse ng line bite. Kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa. So mukhang hindi totoo yung gano'n, no? Nag-invento lang si GL kasi yung pinapoint out niya na kaya niya rin mag-invento ng line bite. Kasi gano'n yung ginagawa ng karamihan eh. Parang nag-iimbento lang daw sila na nagla-line bite. Pero gano'n yung ginawa ni Sur ngayon kay GL eh. Nag-line bite daw siya eh. May mga pinagkuhanan daw siya ng mga linya, di ba? Ganon din yung ginagawa ni GL ngayon. Parang may konting rebat din doon. Di ba galing yun sa kanta ng Tanya mo kay Harlem na Medusa? Medusa, di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit! O hindi. Pag gumingiwit na mumutla, pinanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung muka. Check nyo muna sa YouTube Medusa para you know how it goes. O ba't di maninigas isa Medusa na expose? At kaya ko rin mamerso na Medusa, okay, tumigil si
Nakangiti lang si Sur. Medusa, okay. Yung pag tinignan mo si Medusa, magiging bato ka. Ganun yun. At kaya nanigas si GL. Paano hindi maninigas sa Medusa na expose? Ang ina, kasi yung asawa niya may ibang lalaki. Pero ayos lang na pananaw. Kasi may kapit din siya na ginagalaw. Kaya goods lang kay Medusa kasi patas naman daw. Okay lang maiputan siya sa ulo kasi may aas naman daw. Shit! Yan yung meta nila, Sur. Panis siyang fake joke sa fake news. Kaya yung ghostwriting, line biting, kabit, all fucking lies. Pero nice, di ba? Kasi ginamit ko yung style nyo. At ngayon mo alamin, yung GL gago lang. At impluensya mo na rin ng mistulang refleksyon. Kaya ikaw yung salarin. Talagang patay yan Salamin. si Medusa pagharap sa salamin. Oo, masakit man sa dibdib na sumabay sa uso, sinungaling, tuso, pero sa pag-expose sa self ko, kita nyo yung puso. Habang ito, Damian Lillard daw, oh shucks, ginamit lang yung JR0 para lumakas yung box. Fuck! Bumabattle para business. Yan yung truth and that's clear. Gustong mag-promote ng clothing, ako, ma-promote sa top tier. Kaya shoutouts sa Bucks and Does, yun, itataas ang props. At ganito maging creative, lumalapas sa box. Oo, ganyan mag-breakthrough, laging itodo. Yung tira Damian Lillard kasi galing logo. Oo, lumakas yung box dahil sa zero, pero di pa panahon. At alam mo na ngayon na may Giannis man yung Lillard, di ka pa rin magkakampyon. Dahil Medyo humina yung round 2 nila pareho dito. Yung si GL, yung sa mga bandang huli na ng round 2, yung pahina. Yung yan, Damian Lillard, yung inano niya yung papel, medyo walang landing, walang masyadong crowd nakuhang reaction sa crowd din. Yung tapos ginawa niya pa rin yung yung signature niya, yung di ka pa rin magkakampiyon. Sinabi niya nung umpisa. Tapos itong dulo, sinabi niya, di ka pa rin magkakampiyon. Si Sur naman, yun lang, nakabaan din ako kay Sur. 5 minutes yata rounds ni Sur sa round 2. Dahil dun sa galing siyang future na concept. Pero parehas humina. Pero iano ko pa rin to. Bibigay ko pa rin to kay GL round 2. Ganda ng mga binitawan ni GL. Sa round 1 medyo dikit pa eh. Pero lamang si GL dun sa round 1. Dito round 2, halos ganun din eh. Si Sur kasi, ang dami niyang, alam mo yung parang, yung pagiging aggressive niya masyado na nagiging OA. Kaya yung lines hindi na masyadong nafo-focus yung mga tao doon. Kasi nakikita nila si Sur na mga mangga, na nga Pero part siya ng battle rap eh. So, ganun talaga. Pero tignan natin yung round 3. Tignan natin baka dito yung magiging deciding factor natin. Pakinggan natin round 3, Sureño. Let's go! Price, tagawak-wak nun. Okay. Di na ako matiripat. 470 bars ang putak. Ganyan. Okay? At syempre, dahil round 3 na, surprise quiz din tayo, syempre. Gusto nyo? Oh, game! At ang tanong, paano niya na-predict yung nagmamatter lines ni JD? A. Na-predict niya yon kasi nga God na siya at magaling siya mag-time travel? Or B. Pinarinig ni JD kay Acer yung mga bara niya tapos nilik sa kanya kaya nagawan niya agad ng angle? Oh. Ano sagot? A o B? A o B? Oh, yung mga fans mo, A. Oh, ano? A o B? Wala. Ang tama sagot, letter bugok. Huli ka ngayon. Tatanga-tanga kasi si JD. Pinarinig niya yung rounds na doon kay Acer at ang mali lang nun si Gago, hindi niya alam na yung si Acer ang siyang roommate niyan sa kwarto. Kaya pala yung setup parang entrapment at yung Addictus yung natalo kasi yung Acer naging asset na siyang nagtimbre dyan sa kampo. Ano? Kala mo di ko malalaman, ulul. Tingnan nyo, nag-iba na yung itsura ng pantas. Nag-iisip na ng katwiran. Meron nga kasing nag-leak sa kanyang as, kaya tingnan nyo, pinagpawisan.
Oh, Arik, Ang baboy ano siya. ba tong kaletsihan ng mga bago mo? Kung umasta, parang may tunong. Yung pala nagtataya kapag naglalaro. May kakontsaba pang isang tutong. Parang Duterte lang at saka pa to. Sa war on drugs nilang nasulong. Para mapuksa nila yung nagpapato, 2 Bisaya yung nagtulong. O ano, so, para ma-flip mo yung info, nag-imbento ka na yung linya, ninakaw kay Anthony Mampugay. Pues ngayon, tinatawagan ko dito si Anthony para magpatunay. Asan si Anthony? Oh, meron ka ba nagmamatter line na ninakaw ni JD? Wala. Oh, malinaw. As usual, para makabars, gumawa ka na naman ng storya. Diba? Okay, yung pinupunto na ito ni Sur, nag-invento yun sa pagka-predict kasi maganda yung ginawa ni GL nung laban nila ni JD, yung nagpa-surprise quiz siya, tapos na-predict niya yung sinabi ni JD sa round bago yun, yung about sa magmamatter na lines. So, syempre, daming namanga kasi paano nalaman ni GL or na-predict yun. Sinasabi ni Sur na, una sinasabi niya, ina-accuse siya na nag-snitch si Acer dito kay GL kasi roommates sila. Pero yun nga, ang sinasabi dito ni Sur, wala naman daw talagang line na ganun si Anthony na ninakaw ni JD. So nag-imbento lang ulit si GL para makabuo ng bar. Gawain mo na yan eh. Nakalusot ka na nga noon doon kila Plaridel at MB, pero di ka pa nakontento at ginawa mo rin kay JD. Para lang manalo, kredibilidad ng kasamahan niya sisirain. Para lang makabars gawa ng story ang di alam kung saan ang galing. May water station ka? Tama lang pagtitinda ng water yung naging libangan mo't gawain kasi pag dumadating yung battle, laging ginagawa mo kapin. Sa paggawa ng storya, napakahilig para lang may maabot siyang punto. Naturingan tapos ng engineering pero ba't ampaw yung pagbuo mo? Pwes laking kalsada ako, I'm sorry. Oo, sa construction to natuto. Pag walang katibayan, bawat story, ako na bahala magpaguho. Talagang guguho ka sa akin ngayon, tangina mo. Di pa ako tapos. Arik, Gigil na gigil si Sorenyo dito. Parang gusto niya sapakin si GL. huwag kang magagalit sa akin, pare. Itong next angle ko, protesta. Basta mga isa buhay battles, naguhurado tong punyeta. Hindi mo alam yung rules, ha? Hoy, gago ka? Ano yung utak mo, pampesan? Ano yon, may contest kung saan hurado ka, tapos ikaw din yung contestant? Gago ka ba? Oh, Slack 1 versus Class G, 30 versus Romano, Rapido versus G-Cloud. Isa buhay yun lahat, ha? Kasali ka sa isa buhay pag nagja-judge ka. O, bibigyan kita ng 5 seconds para sumagot. Oo. Yan ang sinasabi Sasagot ko pa. sa'yo. Kunwari, sasagot pa eh. Ng 5 seconds para sumagot. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diba? Teka lang. Classy versus Romano. Shit. Classy versus Romano. Rapido versus G-Clown. Putang ina. Magandang inom na ako. Hindi, maganda to. Real shit to. Rapido versus G-Clown. Classy versus Romano. Oh, ayan. Shit. Paano kung ito na, game. Paano kung dikit yung laban, ha, Enigma? E di may kapangyarihan tong si Loco na imanipula yung boto at ipanalo yung mas mahina para walang hirap yan sa trono. Kala ko pa tubig papuntang bay. E ba't nagmukhang sailor tong tukmol? Para lang makapuntang bay, yung mga boats Thank you, kinokontrol. Hazel. Thank you, baby. Luni, ano ba tong panabong mo, punyeta? yung Wala ka na bigay bang na hat. ibang makuha? Kaya Hugs. nakalaban mo, Pidea, hilig mong humawak ng basura. Pwestong manok mo, machichicha, ngayong nilabas niya aking gutom. Kaya nga sa arena, nakikita, kanina ko pa pinapagulong. Ikaw, hindi... Harina. Pinapagulong. Okay. Sa inyo, ikaw ay nerdo na mayroong brain ng batang rofor. Manipula ng boto, nakaw konsepto, istoryang fake na wak ang author. Meron pang leakage, aba kompleto na. Sobrang lame, galawang popol. Ano na GL, kala ko henyo ka. Bakit sa stage wala kang honor? Ito na ba yung gusto mo? Karangalan, medalya? Ang daming props ni Sorenyo. Nagdala pa ng medal. Pero ang ganda ng mga pinupunto niya talaga dito. Yung leakage, okay, sinabi niya yun. Mga issue ni GL,
nakaw linya, imbento ng kwento. Pa ba? Yun? Balik nga natin. Sobrang lame, galawang popol. Ano na GL, kala ko henyo ka. Bakit sa stage wala kang honor? Ito na ba yung gusto mo? Karangalan, medalya? Ito, ginto. Kaya ba na-take mo yun, sir? Pues kainin mo, walang yaka, total magaling ka mag-spell. Pero di ka mananalo kasi medalya. Oo, mistake mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Hinulak si G. Bam! Doon napunta yung aggression. Yung parang gusto niya talagang suntukin si GL dito eh. Dinibdiban eh. Ganda ng ender din nun. Medalya, L. Okay. Si GL. Bait si GL eh. Wala siyang pake dyan. Buong round 3 yung angle, yung pagigingurado ko. Putang ina, kasalanan ko ba yun, boss? Kasalanan niya yun. Yung runner pala, yung runner. Kasalanan nga. Oh, tama naman. Hindi naman kasalanan ni GL siya pinag-uhurado ni Enigma dyan eh. Kaya kinukuha ng runner eh. Dapat di siya kinukuha, di ba? Sali siya sa tournament pala eh. Ba't siya kinukuha? Selfie bars game! Ako! Ako si Sur! Pagkalaban ko Bisaya, sisitahin ko yung bigkas. Pag yung biko naging biko, ew, nakakadisgust. Ako ay racist sa words. In short, grammar Nazi. Kaya di nabibilip. At pag yung pronounce naging pronouns, ako'y nagiging sensitive. Oh, may addiction to sa diction at parusa to. Tomato, potato, potato. Kaya pag sinabi kong good, sabihin nyo news, good. Yes. Pag sinabi kong bad, sabihin nyo news, bad. Again, good. Si Suray aggressive. Yung galit yung umangat. At oo, malakas sumabat. Kaya bad. Yung anger lang nagdala. You know what I mean. Naging sick dahil sabat, parang COVID-19. Pero good. Sabat ng sabat. Naging sick dahil sabat. Double meaning dahil sabat sa paniki. COVID-19. Sabat yung sumisingit habang nagsasalita. Finalist ng isa buhay at buntik magwagi. Good. Sa Royal Rumble ka panalo, 4 yung naggapi. Oo, good. Gusto mong tumatak yung ipagmamalaki, kaso bad. Walang may pake. Sadness, bro. Kaya gumawa to ng kanta, yung title Hapunan, Distract sa Dunggalo. Kasi sila Ray walang ambag sa piging at pagsasalo at nung tagirap na raw sa rap, sila'y lumisan din. Ngayon kami naman magtatanong, saan ka nung quarantine, ha? Mister, sanay ako na wala akong fun, pero wala tong takas. Kung sanay ka na wala kang fun, ba't wala ka dun sa barracks? Kasi takot yan pag no crowd, pag mahina volume, claustrophobia, may fear sa small rooms. Sur Maria Josep, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress. Kami naman lumuluwas, kaliwat ka ng swab test. Vaxcert, sa airport, sa boat at bus. And you know what sucks? Habang ikay tinatanong about bucks and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Enigma, napapano na rin eh. Yeah! Lakas! Grabe. Vax and dose, ito yung parang negosyo nila, Sur. Clothing line. Clothing line yata yan. Vax and dose. Binaliktad ni GL. Kami naman tinatanong ilang dose ang vax. Grabe yun. Galing. Oh, di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod hanggang nahubog na lang. Ikaw, pagkatapos ng hapunan, natulog ka lang. Kami, sa kadiliman nagsunog ng kilay at ng baga, habang ikaw ay nakalimot na may bagong umaga. Ano sur, madrama? Kung ikaw may teardrop, tears of joy sa amin. Visayas, Mindanao, doon pa nang galing.
Sige, laitin mo Bisaya. Walang hesitation. Masisita mo diction, di yung dedication. O ginamitan ko ng puso, may apoy yung tugma. Pero kahit heartwarming, ikaw ang natusta. Kaya ano sur, ano na? Otakan palagi. Pero kung heart-to-heart talk, ikay walang sinabi. O ganun kaswabe, nabanggit yung disgust, yung anger, yung sadness, fear at joy, cause boy, I'm here and proud and he can't doubt na kita yung emotions inside out. Yan yung train of thought ni GL. Papatayin ka talaga niyan, boy. Tama naman, mapapaisip ka talaga, no? Sinabi niya yung mga emotions na yon sa mula round 1 hanggang round 3. Tas yung pala yun, doon pala babagsak yun. Inside out, kay inside out pala, boy. Kaya ano sur, ender na, tahimik lang, di ka pa rin magkakampyon. Wala lang, manggago lang intention. At siyempre maglalag kung walang connection. Dalawang beses tumanga dito si GL, no? Sa Medusa, tapos yung sa, ano? Kaya, siyempre maglalag kung walang connection. Yung naglag na. Lag kung connection. Kaya, di mo mahulaan yung suntok kung saan magmumula na kahit henyo ka pa, di mo alam yung formula. Walang Diyos na tinatawag, wala nang roll call, ganyan ka pure tol at walang tira sa iba, lahat ay surbol. At tuling good news, bad news, good. Mag-a-ascend pa rin ako in each and every tower at bad. Oo, bad news yan kay Romano at EJ Power. In-address niya rin dito. Romano, EJ Power. Okay, solid yun. Wait lang. Solid yung round 3 ni GL. Bigay ko to kay GL round 3. Grabe. Ganda ng ang consistent ni GL. Pero parehas silang mahina yung round 2 ni Sureño. Pero dito sa round 3, ang lakas pa rin ng pinakita nila. Parang pinantayan nila yung level lang round 1 nila pareho. Para sa akin, mas maganda yung mga pinupunto ni Sur. Pero yung mas creative, tsaka mas malakas yung malakas yung punchlines nung kay GL eh. Pero yung punto, kay Sur ako dun. Ang dami niyang angles, ang dami niyang kay GL. Kay GL, di ako masyado sa sa round 3 niya about sa kay Sur being a grammar Nazi. Sa mga, niya sa mga Bisaya. Pero kasi, ang ganda ng mga ni GL eh. Nabubuhat siya nung yun nga yung train of thought niya, yung creativeness, tas mapapaano talaga niya yung crowd eh. Nadadala rin siya ng crowd. Tas ang haba rin kasi nung rounds ni Sur. Hindi ko nga alam gano'ng haba, tignan natin. Pero mahaba rounds ni Sur eh. 2024 battle, mag-i-spam beses para kay GL at Sureño para sa Ang 5 minutes yata round 3. Nakabag pa to si GL. Ayan wait lang. Grabe, 6 minutes pala yung round 2 dito ni Sur, no? Tas 5 minutes yung round 3. Yung mga ganyan hindi na masyadong pinapansin pag nandiyan na sa actual na Pero kasi pag nanonood ka, mahalata mo yun na okay, ang haba masyado ng round nito. Nung isang to, ang dami niya. Talaga marami kang mabibitawang kasi nga, lamang ka sa minuto. Lamang ka nga halos 3 minuto ngayon nilamang Pero bigay ko to kay GL, grabe, ang ganda ng ni GL. Ang lakas ng pinapakita niya. Talagang gusto niyang, hindi na siya magpapatalo dito sa isa buhay. Si Sur din naman, malakas. Malakas din si Sur, pero mas malakas si GL dito sa laban na to. mga laban na panalo tayo lahat, pero ang boto ng hurado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay GL. Lakas ni GL. Sana magtuloy-tuloy. Sayang na joke ko, pero napakaganda ng performance niya. Congrats sa'yo, pare. Advancing. Isa sa mga bagong abangan. Kasigawan pa para kay GL. Sports din naman pala si Sur. Sports din naman. Battle lang talaga yung aggression niya. Talagang gusto niya sapakin si GL kanina eh. Dibdib at ginagano na ng award sa dibdib eh. Pero yun, 7-0. Boto kay GL talaga yun. Grabe. Last ni GL. Abangan natin yung mga susunod na At,
kita-kita tayo sa susunod na battle rap review natin, guys. That's it. Thank you. Bye-bye.